patay na yung konsensya. Kaya kapag tayo ay nasasaktan, nakakarinig tayo ng mga cold truth, kumbaga, nasasaktan tayo. Ibig sabihin po, buo pa yung ating konsensya. Meron pa tayong chance na magbago. No? Ibig sabihin yan, yung ating puso ay tapat pa. So, ito pong me first syndrome, no? O mentality, if you will, if you will. Ay noon pa man, sabi ko nga kanina, during the time of our Lord, nag-i-exist na po mga kapatid. So, if you uh, open with me to Luke chapter 9, sorry, hindi ko na ipagamit kay Nahum itong aking pointer or yung aking presenter dahil hindi na i-set up kanina. Sa Luke chapter 9 po, mga kapatid, in verse 57 to 62, and it came to pass, sabi ko dito sa talata, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, may nagsabi sa ating Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Lord, I will follow you wherever you go. Ito po mga kapatid. Ito, medyo mayabang. Nagpresenta sa Panginoon. Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man paroroon. But when the Lord answered him and told him the cold truth. Ano ang sagot ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, may mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ito yung cold truth. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, gusto mong sumunod sa akin. Sasabihin ko sa iyo yung katotohanan. Hindi madali ang sumunod sa akin. Bakit? Sabi ng Panginoon, yung mga sora, merong mga holes, merong bahay. Yung mga ibon, merong mga pugad. Pero ako, wala akong bahay. Kung saan tayo abutin, doon tayo hihiga. That is the cold truth na sinabi ng Panginoon. Agresibo di ba? Nagpresenta, Panginoon, susunod ako sa iyo saan ka man pupunta. But when the Lord told him the cold truth, ano po ang nangyari? Hindi po sinabi sa talata mga kapatid. Marahil yung tao tumalikod, pinanghinaan ng loob, natahimik. Tapos sinabi ng Panginoon sa iba, and the Lord said to another, follow me. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ano ang sagot nung pinagsabihan ng Panginoon? Datapwat siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ito po, nagbigay ng alibay, mga kapatid. Lord, let me first go and bury my father. Nung binabasa ko po mga kapatid, naisip ko, nakapag-isip ka agad ng alibay No? Di ba? Kasi kung talagang patay yung kanyang ama, bakit hindi siya naandun? No? Na nakikipaglamay. Binabantayan yung kanyang ama. Ito, sumusunod sa Panginoon nung binalingan ng Panginoon, nagkaroon ka agad ng alibay. Panginoon, tulutan mo muna ako na ilibing ko yung aking ama. Now, hindi ko po sinasabi mga kapatid na
etong mga bagay na ito ay hindi importante sa Panginoon. Etong mga bagay na to, namatayan ka, ikaw yung nagluluksa, ililibing. Importante po yun sa Panginoon. Ang ating Panginoon just like us. May feelings po yan ang ating Panginoon. Naiintindihan niyo po. Nalungkot nga yan, umiyak nga yan nung namatay yung kanyang kaibigan na si Lazarus. Alam niya. But alam din ng Panginoon kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Eto na nakita ng Panginoon yung nilalaman ng kanyang puso Na marahil ang taong ito ay nagdadahilan lang. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, let the dead bury their dead. No? Ini-imply ba ng Panginoon na hindi mahalaga na ikaw ay magluksa, na ilibing mo yung iyong mahal sa buhay na namatay? Is the Lord implying that? No. No? Ang sinasabi ng Panginoon is yung pagsunod mo sa Kanya, yun ang dapat number one priority. Let the dead, sabi ng Panginoon, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, you have to prioritize. No? You have to prioritize. Naiintindihan naman ng Panginoon ang ating mga sitwasyon. Pero nakikita din ng Panginoon ang nilalaman ng iyong puso. Kung ang priority mo is yung sarili mo lamang. And to another also, sabi doon sa pagpapatuloy, sa verse 61, at ang iba na may nagsabi, o meron na namang mga, mga kapatid, malalakas ang loob o yung agresibo na nagsabi sa Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat, ito po, pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon? Kapag ikaw po ay isang farmer at ikaw ay nag-aaral, hindi ka kailanman dapat na lumingon sa iyong likuran. Bakit? Baka ikamatay mo pa. No? Kasi kapag lumingon ka, hindi mo maiayos yung takbo ng iyong araro at gigewang yan at ikaw ay matutumba, baka yun ang pangikamatay. Ang ibig sabihin ng Panginoon, once a person decides to follow Jesus, there is no turning back. Following Jesus is a lifetime commitment. Now, ang pagsunod sa Panginoon is isang panghabang buhay na commitment. No? Kaya dito po, in-expose ng Panginoon. In-expose ng Panginoon. Ano ba talaga ang iyong number one priority? Ayan po. Verse 59. Kung makikita po ninyo dyan mga kapatid, no? Lord, let me first. Me first. Sa verse 61, Lord, I will follow you, but let me first. No? Me first. Ako muna. Panginoon, susunod naman ako sa iyo. Pero
Hayaan mo muna. Unahin ko muna yung sarili ko. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi po niya matatanggap yung ganong klaseng mentality. Opposed po ito doon po sa konsepto ng Panginoon ng pagsunod sa Kanya. No? Una po, dito din sa Luke chapter 9, in the earlier verse, sa verse 23, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan po yung sinabi ng Panginoon. If you want to follow me, these are the things that you need to do. You have to deny yourself. You take up your cross daily and follow me. And also in Luke chapter 14, mga kapatid. Ito po, verse 26 and 27. Inulit ng ating Panginoon. Sabi niya, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin, if any man come to me, and hate na at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Bakit po sinabi ng Panginoon na ganito? Kanina doon sa lesson ni Brother Nahom, yung pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae, nagaya ng kanyang sarili. Dito po, sinasabi ng Panginoon, maging ang sarili mo, kailangan kaputan. Ano po ang sinasabi dito ng Panginoon? No? That when we follow Him, we need to hate our father, our mother, our wife, our children, and even ourselves. Teka, parang hindi yata tama, no? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, siya dapat yung number one priority. Hindi yung ating ama, yung ating ina, maging ang ating sarili. Yun po yung gist, no? Yung nilalaman ng ano na yan. Kaya kapag nag-decide po ang tao na sumunod sa Panginoon, ulitin ko po, it is a lifetime commitment. It is a commitment na na talagang gagawin mo. Na ikukumit mo sa Panginoon na siya ang gagawin mong number one priority sa iyong buhay. Kasi sinasabi naman ng Panginoon, ibigin mo ang iyong mga magulang. Ibigin mo ang iyong asawa. Ibig po sabihin niya, kung ang iyong magulang ay kontra sa iyong pagsunod sa Panginoon, kung ang iyong asawa ay pinipigilan ka na maglingkod sa Panginoon, kung iyong sarili mismo ang pumipigil sa iyo para maglingkod sa Panginoon, you have to hate yourself.
Because otherwise, sabi ng Panginoon, you cannot be my disciple. Hindi ka pwedeng maging alagad ko. Sinasabi ko sa iyo. Diba? Yung sinabi niya nung yung una niyang nakausap. Mahirap, mga kapatid. Discipleship is hard, it's difficult. Baka meron na pong mag-back out sa atin, mga kapatid. Huwag naman sana. Yung mga nakikita ko po na nandirito, kayo po, no? Yung may commitment na sumunod sa Panginoon, na maging alagad niya. And kailangan pang hawakan natin yung commitment na yan. Huwag yung me first syndrome. No? Sabi ko nga po kanina, we are living in an age wherein ini-encourage mga kapatid. We cannot deny it. In social media, in our workplace, in our educational system, it is encouraged to put yourself first. Diba? Love yourself first. Pamper yourself first. O, pay yourself first. O, pag nakagraduate ka, o, unahin mo muna yung sarili mo. Deserve mo yan eh. Diba? Ganyan po yung mga pananalita. Deserve ko to. Huh? Unang sweldo ko. Bibili ako ng ganito. Deserve ko to. Sinabi po doon sa Proverbs eh. Honor the Lord with the first fruits of your increase. Dapat, sa unang sweldo mo, sino ang pinaparangalan mo? Ang Panginoon dapat. Hindi yung sarili mo. Serve mo yan? Naabot mo ba yan kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon? Diba marami tayong narinig na ganyan eh. Hindi ko mararating to kung hindi dahil sa aking pagsisikap. Oo, nagsikap ka nga. Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Sino nagbigay sa iyo ng talino? Sino nagbigay sa iyo ng buhay mo? Panginoon. Ang Panginoon dapat ang pasalamatan mo. Hindi yung iyong sarili. Yan po ang tinuturo ng sanlibutan. Do what you want. Do what you please. Kasi YOLO, you only live once. O, sa mga kabataan, no? Put yourself first. Panginoon, saka na ako maglilingkod sa iyo kapag ka nakatapos na. So that is a me first mentality. Bakit? Pwede ka namang maglingkod, pwede ka namang magsimba kahit nag-aaral ka. Oh. May mga schools na they schedule the activities during weekdays and Saturdays. Oh. Eh bakit hindi ka makapagsimba? No? So, as Christians, mga kapatid, we may be guilty of this me first mentality. Una, ayan, sa ating pagdalo sa ating pagtitipon. Kanina nag-usap kami ni Brother Nelson. Sabi ko, may mga matatamaan sa aking lesson na i-share sa mga ito. But, gusto ko din, mga kapatid, it is not only for you, but also for me. Kasi, hindi naman ako immune, no? There are times na inuuno ka din yung sarili ko, no? Nagagawa ko din itong me first mentality. And so, we need to study this para makorek po natin at maibigay natin sa Panginoon ang nararapat. Yeah.
Sa church attendance, mga kapatid, ipinag-utos sa banal na kasulatan, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Hebrews 10:25. Ano pa yun sa Tagalog? Huwag, tama, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Utos po yan ng Panginoon. Bakit? Sa ating pagtitipon, tayo ay nagkakaroon ng fellowship ng salita ng Diyos. Tayo ay titipik-tipik ng tinapay pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. Tayo ay nananalangin. No? At tayo ay nagbibigay ng ating mga offering. O yan po yung gawain nila, mga kapatid, during the first century and up to now. Utos po yan. Huwag pababayaan ang ating pagkakatipon. Kaya lamang po, no? If we have that me first mentality, uunahin natin yung ating sarili. Meron kaming may gathering kaming mga magkakaibigan. May outing kami. Ha? May outing kami. Kaya nga po yung ating BBS na mamaya po i-announce ni Brother Nelson. Ini-schedule natin yan sa araw ng Sabado para hindi po mag-conflict sa araw ng Linggo sa ating pagkakatipon. May mga family gatherings. Balik na naman ako doon sa mga nag-aaral. May mga school activities. Siguro kung isang beses, mga kapatid, maiintindihan ng Panginoon. Di ba sabi ko kanina, ang Panginoon nakikita yung nilalaman ng ating puso. If there really is a school activity na kailangang i-atinan sa araw ng linggo, maiintindihan ng Panginoon. I do not speak for God. This is just my opinion. No? I'm very careful not to speak for God, but sarili kong opinion. Kung halimbawa, mga kapatid, hindi maiwasan na yung school natin ang may-ari isang pagano, no? At in-schedule niya yung graduation ng linggo. Wala tayong magagawa. Diba? Maiintindihan ng Panginoon yun. At saka isang beses lang yun. Pero kung paulit-ulit at walang dahilan that we skip going to church assembly on Sunday in the guise of school activities or work activities, tingnan po natin ang ating sarili. Baka yung ating sarili na ang dinidiyos natin. No? Sa pagnanais natin na makaangat, me first. Dapat ako ang maunang ma-promote. Kailangan magpasip-sip ako dun sa aking boss. Kahit linggo, papasukan ko yan. Kahit linggo, mag-overtime ako. Or we skip attending church assembly because church services are rote and boring. Minsan may mga ganong dahilan. Boring naman eh. Palagi na lang, gano'n naman. Pagpunta mo doon, upo ka, kakanta. Paulit-ulit, gano'n na lang. Si na naman na magsasalita. Hindi ko gusto pagka siya ang nagpe-preach. Diba? Tsaka, hindi lively. Inaantok ako.
There are so many reasons, mga kapatid. No? But that shows the content of our heart. No? Yung lack of interest natin na umattend sa ating pagtitipon is a sign that we love ourselves more than we love God. Mas gusto natin o mas iniibig natin ang ating sarili kaysa sa Panginoon. Kaya mo namang dumalo ng face to face. Mas dito na lang ako sa online. Mas komportable. Ha? Hindi na ako magko-commute. Yun naman pong iba, ay hindi ko po inilalahat. Meron pong mga talagang hindi makadalo sa face-to-face. Lalo na po yung mga nasa overseas. Si kapatid na Romy, nasa barko. Mga anak ni Brother Nelson, nandun sa UK. Oo. Alas 3 na madaling araw, nagiging. Iba yung time zone nila eh. Meron naman po may sakit, kagaya nila Brother Jim. Di makakadalo. Pero kung ikaw, you are in good health naman. Tapos nandito ka lang. O ito nga sila Sister Jean, oh. Anong oras kayo umalis doon, Sister Jean? Before 6. Before 6. Ibig sabihin, alas 5 pa lang o alas 4:30 pa lang gising na. Nagluluto na ng tinapay. Di ba? Dito pala mga kapatid, sa pagdalo sa ating pagtitipon, makikita mo na eh. Kung ang ating puso ay sa Panginoon first, bago yung ating sarili. Sabi nga ni Brother Nelson kanina, nag-usap kami, kasi magna 9:15 na, tapos kukunti pa lang. Pagpasensyahan niyo na po ako mga kapatid. Ngayon lang ako sa sermon. Kung, ka, kung sa ating school at sa ating trabaho, ayaw nating mali. Bakit sa araw ng pagsamba, nagagawa nating mali? Kahit po sa online. O kanina, alas 9, alas 9 Gs. Ilan pa lang yung naka-join online. 7, 6. No? So, again, let us evaluate ourselves. Pangalawa mga kapatid, na we are guilty of this me first mentality is through our offering. Yung ating contribution. Pinag-utos ng Panginoon, ayan, binanggit ko kanina, that we honor Him with the first fruits of our increase. And in 1 Corinthians, we are commanded na magbukod at magsimpan ng ating ibabahagi sa araw ng linggo. Offering natin sa Panginoon. No? Gano'n din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Utos po yan, mga kapatid. Kapag kaminsan, yun pong pagbibigay, hindi natin masyadong binibigyan ng importansya. No? Or parang malalim yung bulsa natin or may paggagamitan. No? Yun naman po ang madalas na may paggagamitan. O ito lang yung natira. No? Nagpapakita po yan mga kapatid ng status ng ating mga puso. Kasi sabi naman po sa ibukod mo na. No? Ibukod mo sa Panginoon. Ibig sabihin, nung
Pagkatanggap mo na yung sweldo, pagkatanggap mo na yung sweldo, edi ibabudget mo yan. Ngayon, kapag ka hindi ka nagbabudget, chances are, pagdating ng linggo, kung ano yung natira, yun na lang ibibigay mo sa Panginoon. Or, ito na lang yung natira. O, kukuha ka ng konti, yun ang ibibigay mo. That shows your priority. Ibig sabihin niyan, hindi mo pinaprioritize sa Panginoon. Na-promote ka ngayon. Tumaas ng konti yung sweldo. Pero yung ah, pagbibigay mo, eh, it remained the same or bumaba pa. Alam po ninyo, dito sa atin, di po natin tinuturo yung tithes, 10%. Pero, pero mga kapatid, may napanood nga ako sa TikTok eh, yung 10 reasons why yung tithes maganda. So isa pong reason doon is because pinagkakatiwalaan natin ng Panginoon na tayo ay kanyang ah, tutulungan or pinagkakatiwalaan natin sa Panginoon yung future. Kumbaga hindi natin inaano na ito lang ibibigay ko kasi ah oh, no? So, it means that we have not properly budget our contributions sa Panginoon. Ibig sabihin, nung dumating sa atin yung ating pera, eh, hindi ang Panginoon ang nauna nating naisip, kundi yung ating sarili. Ito, itabi ko ito, pambili ko ito ng ganito. Deserve ko to eh. So, negligent giving out of our prosperity is a sign of the me first mentality. Yun bang, kung ano na lang yung natira. O kung ang natira is piso, hindi piso ang para sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, in our service to one another. Nung sinulatan ni Apostle Paul yung mga taga-Roma, sinabi niya na God has given the churches, the members of the Lord Church, different gifts. Dapat, sabi ni Apostle Paul, gamitin niya mga, mga kaloob para sa ikauunlad ng iglesia, para sa kapakanan ng iglesia. Oh. Yung mga, buti pa, basahin ko sandali, mga kapatid. Romans 12, 6-8. O kung ministeryo, verse 6. At yamang may mga kaloob na nagkaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay maghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o yung paglilingkod. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, magsanib kayo sa mabuti. So, and also in 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, dito po, binanggit ulit yung mga gifts ng church members that they need to use for the service of the church.
So, local church members should use the gifts or abilities that God has given them to serve the church and one another. Bawat isa po sa atin na nandirito, meron po tayong mga gifts o kaloob. Brother Nelson, Lanahom, kami nila pagtuturo, paglilingkod. Kaya po kami yung nangunguna sa ating panambahan, sa panalangin, sa pag-lead ng ating Lord's Supper. May mga kapatid po tayo na ang gift nila is being generous. Hindi ko na po babanggitin mga kapatid. Alam ng Diyos kung sino yung mga yun. May mga kapatid naman tayo na maningas sa kanilang panalangin. So, those are the gifts. May mga kapatid naman tayo na maano sa pag-encourage. O, pagtulong. Lately, yung wife ni Brother Norley, nangailangan ng dugo. May mga kapatid po tayo na nag-donate, ano na kanyang intention na makapagbigay ng dugo. And that is very commendable. Kasi ginagamit yung gift nung member na yan para sa ikabubuti. At yung involvement po natin dito mga kapatid sa local church, kailangan po yun. Para ang church ay lumago. Kaya nga po kung hindi po tayo dumadalo sa ating pagtitipon, hindi po tayo hindi natin nakakadaop ang palad yung mga kapatiran. Once a week na nga lang tayo magkita-kita Papaano yung ating church? No? Wala tayong involvement. Oh. Pag dumadalo tayo dito, di pagkatapos ng pagsamba, kwentuhan naman tayo, makipagbatian sa isa't isa. Ibang churches nga, nagbibeso-beso pa Nagkakamustahan. Kapatid, kumusta ka na? Kapatid, anong problema mo? Asan ka na ngayon, kapatid? Saan ka ba? Nagkakaturuan. Nagsasabihan ng ano. Kasi dito na lang tayo nag-usap-usap Yung GC natin, madalas, puro post na lang ng ano No? So, lack of involvement in our local church activity is a sign of a me first mentality. Yung ba, ayaw nating dumalo dito, ayaw nating makita yung mga kapatiran, ayaw nating ibig sabihin niyan, mas mahal natin yung ating sarili. Yes, sabi ni Brother Nelson. Gusto nila, nandun lang sila sa comfort zone. They love themselves more than they love God. Kasi, mahal na mahal mo yung sarili mo, ayaw mong maalis ka doon sa yung comfort zone. Tuloy po tayo. Again, also in family relationship. Alam po ba ninyo mga kapatid na sa family relationship, itinuro din ng Biblia yung ating dapat na magiging pag-uugali o yung nabanggit kanina, yung pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa, yung pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae, yung pagrespeto ng babae sa kanyang asawang lalaki, yung pagrespeto at pagsunod, pagtalima ng mga anak sa kanilang mga magulang, yung mga magulang naman, paano nila itrato yung kanilang mga anak.
Isipin po ninyo mga kapatid, kung ang bawat isang miyembro ng pamilya ay mayroong me first mentality. O sasabihin ng ama, unahin ko muna yung sarili ko ngayon. Pupunta ako sa ano, sa sabungan. Ano nangyari sa pamilya? Wala. Walang leadership. Lalaking pasaway yung mga anak. Ganon din yung asawang babae. Kung, kung ang isipin niya lang is yung kanyang sarili, eh, kayo muna ang bahala dyan. Pupunta muna ako sa aking mga barkada. Meron kaming pagtitipon. Hindi siya nagpapasakop sa kanyang mga magulang, o bahala kayo dyan, alis ako. Ang resulta po mga kapatid is a dysfunctional family. Walang mararating, walang patutunguhan ng pamilyang yan. So it starts with the leadership. Yung mga magulang, yung ama, ina, at hindi yung kanilang pansarili lamang ang kanilang inisip, kundi yung sa kapakanan ng pamilya. Asawa, isipin sa kapakanan ng kanyang asawang babae at ng kanyang mga anak, buong pamilya. Ganon din yung asawang babae. Ganon din yung mga anak, ang isipin is yung kapakanan ng kanilang pamilya. Upang sama-sama sila sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, kung meron isang pamilya, no, na sama-samang nagsasamba sa Panginoon, at meron isa na wala, ibig sabihin yung taong yan, meron me first mentality. Gusto niya, yung sarili niya lang ang kanyang masatisfy. Bahala nang hindi siya magpasakop sa kanyang magulang. Bahala ng Diyos. Basta ako, yung sarili ko, muna uunahin ko. Ako muna. Kaya, bilang Kristiyano, mga kapatid, alisin po natin yung me first mentality na yan. Ang ipalit po natin dyan ay yung joy mentality. So that we can have a true joy, true sense of joy. Ano po yung joy mentality? Natutunan ko po yun kay Brother Jim. Joy mentality, ibig sabihin, we need to put Jesus first and then others second and ourselves the last. So that we can have true joy in our life as a Christian. Unahin mo dapat ang Panginoon. Tapos, ang iyong kapwa. Ang pinakamaganda example po nito, ay ang ating Panginoong Jesus pa rin. No? Why? Eh, ang Panginoon, hindi naman niya inisip yung kanyang sarili. Sinong inisip niya? Tayo. Others. Sabi niya dun sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, although he was rich, for your sake, he became poor. Panginoon, nandun sa langit, kasama ang Ama. Pero iniwan niya yon. Iniwan niya yon. Bakit? Kasi inisip niya tayo. No? Others tayo eh. Bakit? Bakit tayo others sa Panginoon? Kasi makasalanan pa tayo noon eh. Others pa tayo eh. Eh bumaba ang Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Inuna niya tayo. Kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, yung ating kapakanan ang kanyang iisip. Oh. Ganon din
binanggit sa Matthew chapter 20, verse 20. He came to give His life as a ransom for many. So ito po, palagi nating binabasa every Lord's Supper na kailangan meron tayo ng ganitong pag-iisip na kagaya ng ating Panginoon. Yung pag-iisip na yan is hindi iniisip yung sarili, kundi yung kapwa. Ganyan ang pag-iisip ng Panginoon eh. Diba? In humility, He value others above Himself. Nagkatawang-tawang Panginoon. Para tayo ay magkaroon ng word. No? So that we can have value. Iniwan ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang kagilagilalas na sitwasyon sa langit. Nagkatawang tao, inalipusta, inalimura, ipinako sa krus. So that you and I can have a work. You and I can have that value. Kaya dapat ibalik natin sa Panginoon. Give back to the Lord, not give back to self. No? Hindi sa ating sarili. Hindi natin deserve. Deserve ng Diyos yung first priority sa ating buhay. Tuloy po natin. So, ang ating Panginoon, He exemplified yung principle na others before self. And He desires that na makita din sa atin. Gaya ng ating kanta na, let the beauty of Jesus be seen in us. Isa pa mga kapatid, binibilisan ko po at parang sobra na. Yung Macedonians, no? Ito pong Macedonians, amazed na amazed po ako dito sa churches na to. Bakit po? Sila po, in spite of their extreme poverty, mahirap po yan. Dukha, ibig sabihin. In spite of their extreme poverty, nagagawa pa rin nilang magbigay, maging generous. Bakit? No? Bakit? Ito po ang reason. Nasa verse 5, inuna nila na ibigay ang kanilang sarili sa Panginoon. They gave themselves first of all to the Lord. Kaya pala, wala na nga silang makain. No? Yung kakainin sana nila, ibinibigay pa nila. Grabe, grabe ang pagka-generous nitong mga taong to. Kaya nga nung sinulatan ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipo, by the way, the Philippian church is part of this cluster ng churches sa Macedonia. Pinaalala niya na walang ibang nagbigay, no, sa kanya ng tulong kundi yung mga taga-Macedonia, yung mga nasa Pilipos. Kasi eto mga taong to, inuna nila yung ibigay yung kanilang sarili sa Panginoon. So nakita natin, una, binigay nila yung sarili nila sa Panginoon. Pangalawa, others kay Apostle Paul. Hindi nila inisip yung kanilang sarili. Panghuli na yung kanilang sarili. Kahit wala na silang makain, basta may maibigay silang tulong kay Apostle Paul. So, we now go to our conclusion. Nakita po natin, mga kapatid, na ito pong me first mentality
is so prevalent in our world today na nagiging norm na siya, nagiging tanggap na siya. In fact, pinopromote pa nga ito eh. Mahalin mo ang iyong sarili. Una, unahin mo sarili mo. But as a Christian, hindi po yan dapat ang ating mentality. Do we have the me first mentality? Do we have or do we lack interest in attending our church worship? Are we negligent in our giving of our contributions or offering to the Lord? Do we lack involvement in our local church? Or do we exercise me first mentality in our family relationship? Tingnan po natin ang ating mga sarili. At instead of the me first mentality, isipin po natin yung joy. Which is, unahin natin ang Diyos, pangalawa yung ating kapwa, panghuli po yung ating sarili. Subukan po natin. Sa gawa po natin to. Huwag po puro sarili. Ayaw po ng Diyos yan. Let us do away with the me first mentality and replace it with the joy mentality. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po at medyo humaba yung aking sermon. Tayo po'y dadako sa atin pong pag-alala sa kamatayan ng Panginoon.